Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah, dalilul muslim fil aqidati wal ibadat. So naroon pa rin tayo sa Nawaqidul Islam at nakatutok tayo dun sa number 1. At ito nga ay ang shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nakaraan na talakay natin yung mga uri ng shirkun akbar. At ngayon inshallah, amthilatu ala shirkil akbari wal asgar. Ang mga halimbawa ng malalaking shirk at maliliit na shirk. Na dito, inshallah, may kilala natin yung iba-ibang shirk. Lalo na yung maliliit. Kasi ngayon maliliit, maaring hindi ito masyadong, kumbaga, pinapansin ng tao. Ayun nga, minamaliit nga nila kasi maliit. Bawa ngayon, Chinese New Year, kasi merong mga pamahiin yung mga tao. Actually, shirk din yun. Shirk din yun. So yung shirk, dalawang malalaking hati. Nahati ito sa dalawang malalaking hati. Ano yun? Dalawang malaking uri ng shirk. Akbar at asgar. Dalawang uri ng shirk. Okay? At yung akbar at asgar, nahati pa yung iba't ibang uri. So, doon sa shirkun akbar, di ba natalakay natin nung nakaraan yung 4 na uri? Shirkun da'wa, shirk sa pagsamba, shirkun niya wal irada wal qasd, shirk sa intensyon, kagustuhan at pagsasadya, shirkut ta'a, shirk sa pagsunod, ano yung huli? Shirkul mahabba, yung shirk sa pagmamahal. So inshallah, yung iba pang classification naman ng shirk. Na isa sa mga classification na ginawa ng mga scholar, ay kung ang shirk ba ay hayagan o hindi hayagan. Hayagan, ibig sabihin, maaring makita ng tao, ng ibang tao, at hindi hayagan na hindi ito makikita ng ibang tao. Kaya yung tao mismo sa kanyang sarili ay marapat na nakabantay at nagtutuos palagi sa kanyang sarili. Dahil maaring walang makakapagpayo sa kanya. Kasi hindi alam ng ibang tao na nakakapag-shirk na pala siya. Okay? Walang nakakapansin. O wala lang talagang pakialam yung ibang tao. Maaring mangyari yun. Kaya babantayan natin ang mga bagay na ito. So dito sa bagay na ito, hinati yung shirk sa either hayag siya o nalilingid. Wala siya dun sa libro isiningit lang natin ito. Galing ito dun sa Tauhidul Muyassar. Na-translate ko na ito, nalagay ko na dun sa GC. Pakihanap nyo na lang inshallah. Pag may oras ako, siguro i-print ko rin ito, inshallah. So, amthilatu shirk, amthilatu ala shirk al-akbar, mga halimbawa ng malaking shirk. So, hinati nga ang shirkun akbar at shirkun asgar dito sa jali at khafi. Jali, ibig sabihin, hayag, khafi, hindi hayag o nalilingid. So, kabilang sa mga shirkun akbar, jali, ad-dabhu li ghayrillah. Di ba natalakay na natin ito sa akida? Yung pagkatay para sa iba paliban kay Allah. Nang pagkatay na ito para sa iba paliban kay Allah, maaring gagawin ng hayagan, kakatayin yung hayop sa ngalan ng santo, bawa pesta, sa ngalan ni San Gabriel, sa ngalan ni San Pedro, sa ngalan ni San Miguel. At maaring hindi ganito kinakatay yung hayop, pero ito'y ginagawa bilang okasyon o bilang handa para sa okasyon. Yun ay
technically, dhabhu li ghayrillahi din na matuturing. Nagkatay para sa Pasko, kahit yung kinatay niyang hayop, ay hindi naman niya binanggit na kinakatay niya ito sa ngalan ni Jesus, shirk pa rin. Nagkatay siya ng hayop bilang pasasalamat sa patron dahil masagana yung ani, shirk pa rin. Okay? Kaya nga yung Muslim, hindi tayo dapat nakikikain, lalong-lalo na sa pagkain mula sa hayop na kinatay para sa okasyon ng kufar. Kasi yun ay kinatay nila bilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan na itinatambal kay Allah. Okay? Ganyan din, an-nadaru li ghayrillah, ang pamamanata para sa iba paliban kay Allah. Maaaring merong makakakita nito na iba, na namamanata ka sa ngalan ng iba liban pa kay Allah. At ganyan din, al-istigathatu bi ghayrillah, al-istigatha, paghingi ng tulong sa iba paliban kay Allah. Pero itong paghingi ng tulong na ito, paghingi ng tulong sa iba paliban kay Allah, halimbawa sa tao na lang tayo muna mag-focus. Kung ang hinihingi mong tulong ay walang kakayanan, ang tao na gawin ito, yun ay shirk. Kung ang hinihiling mo sa tao ay si Allah lang ang may kakayanan nito, tas hiniling mo sa tao, yun ay shirk. O kaya, ganun din yung tao na hinihilingan mo, hindi mo naman kaharap o hindi mo naman kausap, kahit sa cellphone o kahit sa internet o kahit sa tawag. Basta, humiling ka lang sa kanya ng tulong, humingi ka sa kanya ng tulong. So, halimbawa doon sa istigatha bi ghayrillah, halimbawa niyan, sasabihin mo doon sa doktor, doktor, buhayin mo yung anak ko. Halimbawa, namatayan ka ng anak, sabihin mo sa doktor, doktor, buhayin mo yung anak ko, yun ay shirk. At minsan nga, ang shirk talaga ay maaring nasasabi ng tao sa pamagitan ng kanyang pananalita o na-express sa pamagitan ng kanyang pananalita. Okay? Ang shirk hindi lang ito sa gawain. Hindi lang ito sa paniniwala, lalong-lalo na. Mangyayari din ito o maaaring mag-manifest o lilitaw o magaganap sa pamagitan ng pananalita. So di ba pananalita lang yun. Maaaring ang yung hindi niya sinasadya, maaaring ganun, hindi niya sinasadya, pero shirk pa rin at marapat na itama, inshallah. Okay, halimbawa, yung istigatha to sa anumang bagay na walang sino man ang may kakayanan na gawin ito liban kay Allah. O maaring istigatha, paghingi mo ng tulong sa tao na hindi mo naman kaharap. Bawa, yung ang patay na ninuno. Diba madalas maririnig niyan sa kufar kapag namatay yung nanay at tatay nila. O sana gabayan mo kami, tatay, nasaan ka man. Humihiling sila ng gabay doon sa tatay nila na namatay. O sino pa mang mahal nila sa buhay. Technically nga, katulad na banggit ko dati, ito ay isang uri o anyo ng ancestral worship na siyang relihiyon ng mga pagano. Lalong-lalo na yung mga Buddhist, kahit yung mga sinaunang mga Pilipino, yung mga pre-colonial na mga Pilipino, ganito yung paniniwala nila. Kaya nga yung kanilang mga burial rites na masyado nilang pinahalagahan, yung kanilang mga namatay, kumbaga ginagawa nila ng sanktuaryo, ginagawa nila ng mga ano-anong ritual, yun ay sa pag-asa na yung kaluluwa ng mga namatay nilang mga ninuno ay magdudulot sa kanila ng kabutihan, shirk din. Shirk din. At syempre, kahit sa buhay, wala naman dyan yung nanay mo, tapos humingi ka ng tulong sa nanay mo, nanay, tulungan mo ko, yun ay maaring shirk pa rin. Okay? Shirk pa rin. Kasi wala namang paraan para malaman ng nanay mo kung yung hinihiling mo sa kanya. Kahit pa kaya niyang gawin yung hinihiling mo sa kanya.
Wala naman yung nanay mo, nasa Cubao, halimbawa. O nanay, magluto ka na. O, yun ay kabilang doon sa istighatha na ipinagbabawal. Pero kung kaya naman ng tao, walang problema. O yung ballpen mo, nalaglag, gumulong doon, hingi ka ng tulong, pakiabot mo yung ballpen, pwede yun. Okay? Pwede. Pwede. At actually sa mga sahaba, mayroong grupo ng mga sahaba na nagbaya sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila hihingi ng tulong liban pa kay Allah. Pero syempre ito ay, kumbaga, ito yung expression ng kanilang pag-unawa dito. Na narinig ko nga kay Sheikh Uthman Al-Khamis. Kung halimbawa meron silang malalaglag na gamit mula sa kamelyo, hindi nila ipag-uutos yun. Bababa sila, kukunin nila yun. Bilang pagpapakita na hindi sila humihingi ng tulong sa iba paliban kay Allah. Pero kapag ginawa mo naman yun, pinaabot mo, wala ring problema. Pero nga yun ay expression ng kanilang mas matibay na pananalig o paghingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay? Hindi bawal. Okay? Yun ay kanilang, kumbaga, ugali lang. Yun ang kanilang naging ugali. Pero yun nga, hindi bawal na makikisuyo ka, meron kang kailangan, may pupunta ng bayan, magpapabili ka, pwede, walang problema. Pero nga yung sa bagay na hindi kaya ng tao, hindi mo pwedeng hilingin sa kanya. Maaaring maging shirk. At yung tao na hindi mo naman kaharap, lalong-lalo na patay, hihiling ka sa kanya, hingi ka ng tulong, yun ay shirk din. So ito yung ilan sa mga anyo ng shirkun akbar jali. Malaking shirk na hayagan. Anong kabaligtaran ng jali? Khafi. Yung nalilingid o hindi nakikita. Maring hindi ito nakikita ng iba. Una, mitlu shirkul munafikina wa riyaihim. Halimbawa dito yung shirk ng mga munafik at ang kanilang pagpapakitang tao. Okay? So maring hindi ito makikita ng ibang tao. Kasi nakikita nila yung munafik, nagsasala. Nakita nila yung munafik, pag magsalita, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Tapos yung munafik, pag makita nila, mukhang banal talaga. Kasi yung kanilang shirk ay nasa kanilang puso. Ang shirk at kufur ay nasa kanilang puso. At syempre, kung gagawa man sila ng pamiminsala sa mga Muslim, gagawin nila yun ng palihim. Gagawin nila yun ng, syempre, hindi rin hayagan. Kumbaga, tatrabahuin lang nila yung mga Muslim. Tatradorin lang nila yung mga Muslim. Pero yung harap-harapan na didigmain nila ang mga Muslim, katulad ng mga munafik sa Madina, hindi nila ginawa yun. Okay? Nakikipagsabuatan sila sa Quraysh. Nakikipagsabuatan sila sa mga Hudyo. Yun ang ginagawa ng mga munafik. Okay, magpapakalat ng chismis. Katulad ng nangyari, ng chinismis nila si Aisha radhiyallahu anha na nangalunya. So, lingid ang shirk ng mga munafik. Wamitlu khawfus sirri wa huwa khawfu ghayrillahi fima la yaqdiru alayhi illallah. So ito, yung sobrang takot naman, yung lihim na takot, na natatakot ang tao sa iba paliban kay Allah tungkol sa mga bagay na walang may kakayanan nito liban pa kay Allah. Okay? Kaya minsan hindi maganda yung yung panonood ng mga horror sa mga tao. Kinatatakutan nila hindi naman dapat katakutan. Wala namang ganun, pero pinaniniwalaan nila. Minsan nagiging dahilan pa yan para yung bata maging tamad eh. Uutusan mo lumabas. Ayaw lumabas kasi may horror, may multo, may aswang, may kung ano-ano. Okay? So yun ay magiging shirk din. Okay? Katatakutan mo na baka mapinsala ka ng jin. Ayaw mo pumunta doon sa lugar na yun. Baka may jin na mapipinsala ka. Mas natakot ka sa jin kaysa kay Allah. Eh di shirk din.
shirk din na mangyayari. At kahit sa tao, mas natakot ka sa tao kaysa kay Allah. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nito na bawal matakot sa tao. Normal na matakot sa kriminal, normal na matakot sa masamang tao, normal na matakot sa holdapper. Hindi ka dadaan sa daanan na yun kasi alam mo, maraming holdapper doon, madilim. Hindi shirk yun. Ang shirk, yung kinatatakutan mo na yung mga bagay-bagay ng mahigit pa sa takot mo kay Allah. O kinatatakutan mo ang iba paliban kay Allah na magdudulot sa iyo ng mga bagay na wala namang ibang magdudulot nito liban kay Allah. Okay, halimbawa pagkakasakit o sasapian ka ng jin. So kinatatakutan mo 'yan, di magpakupkup ka kay Allah. 'Yun ang remedyo doon. Hindi yung kumbaga iiwasan mo lang yung bagay na 'yon dahil sa takot mo, di magpakupkup ka kay Allah. Kumbaga para matatalo ng tauhid ang shirk, insyaAllah. Okay? At syempre, yung mga bagay nga na ito ay ina-apply natin ng makatarungan, ng makatwiran. Okay? Hindi ito, kumbaga, inuulawa ng basta-basta lang. Sa rito sa pangkalahatan, ang takot sa iba paliban kay Allah tungkol sa mga bagay na walang kakayanan dito, ang sino man liban kay Allah, yun ay shirk din. Shirkul khafi na akbar, malaking shirk na hindi nakikita. Ngayon, sa shirkun asgar, ito, meron din ng ganito. At actually, mas kilala ang shirkun khafi na kabilang doon sa shirkun asgar na ngayong pagpapakitang tao. Pero siyempre, meron ding hayagan na shirkun asgar. Halimbawa rito, shirkun asgar din. Yung shirkun asgar, hindi lang ito yung pagpapakitang tao ha. Marami pang iba. Al-halfu bigayrillah, ang panunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Di ba ang panunumpa sa ngalan lang ni Allah? Wallahi, billahi, tallahi, o kaya sa mga katangian o kapangyarihan ni Allah. Warabbil Ka'bah, sumpa ko sa Panginoon ng Ka'bah, pwede. Biizzatillah, sa ngalan ng kapangyarihan ni Allah, pwede. Pero kung manunumpa ka sa ngalan ng iba paliban kay Allah, nanunumpa ko sa buwan, sa araw, hindi pwede. Yun ay shirk na. Sinusumpa ko sa buwan o sa araw, yun ay shirk na. Okay? Ang half o ang panunumpa, ito ay sa ngalan lang ni Allah. Yung ibang mga panunumpa, bawa, yung oath of allegiance, yung mga ganun, panatang makabayan, mga ganung bagay. So yung mga scholar, mahigpit sila sa bagay na ito. Kasi yung pangalan pa lang panata. Ano ba yung panata? Ha? Sa Arabic ano yun? Nadar. So nadar kay Allah, hindi sa bayan. Okay? So, sa mga ganong pagkakataon, halimbawa, flag ceremony, magtaas na lang kayo ng kamay, wag na lang kayo mag-recite. Okay? O, tapos yung national anthem, tumayo na lang kayo, wag na kayong kumanta. Ganun na lang, insyaAllah. Ngayon kung pakakantahin kayo sa harap dahil may grade, gumawa kayo ng paraan, insyaAllah, na hindi ninyo gagawin yung bagay na yun. Kasi meron ngang kalakip na shirk, at ang shirk ay iniiwasan natin katulad ko paano natin iniiwasan ang lahat ng masasamang bagay sa iba't ibang anyo nito. So yung al-halfu bigayrillah, panunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah, ito ay jali, nakikita. At ngayon din, yung iba't ibang mga shirk sa pamagitan ng pananalita, na puro naman shirkun asgar, pero yun nga, maaaring naririnig ng iba. Bawa sasabihin ng tao, Masya Allahu wa syi'ta, ano mang naisin ni Allah at naisin mo. Mali ito.
Ang dapat sabihin, Masya Allahu, thumma ma syi'ta. Ano mang naisin ni Allah at pagkatapos ay kung anong naisin mo. Kasi wala tasyauna illa ay yasha Allah. Yung sa aya, wala kayong anumang nanaisin, liban na lamang na naisin muna ni Allah. Na unang iiral ang qadar bago ang pagnanais ng tao. Kasi kapag sinabi ganito, Masya Allahu wa syi'ta, anumang naisin ni Allah at naisin mo, ginawa mong kapantay ni Allah yung tao. So dapat mas mababa yung tao kaysa kay Allah. Kaya thumma, dapat hindi wa. Okay? Yung wa, and, at yung thumma, then, pagkatapos. Ibig sabihin, mas mababang antas ang kagustuhan ng tao kaysa kagustuhan ni Allah. At gayon din, yung pagsasabi, lawlallahu wa fulan, kung hindi lamang dahil kay Allah at kay Pulano. Halimbawa, sabihin ng tao, may nagligtas sa kanya, kundi lamang dahil kay Allah o kay Pulano, namatay ako. Baka namatay ako. Yun ay shirk din. Lalo naman kung sinabi mo, kundi lang dahil sa'yo, namatay ako. Yun ay mas matinding shirk. Kasi inalis mo na si Allah mismo. Inalis mo na si Allah. Kundi dahil sa'yo, namatay na ako. Yun ay shirk sa pamagitan ng pananalita. Maaring shirkun asgar, pero nga ito ay dapat na iniiwasan ng tao. Sumunod, shirkun asgar khafi, shirk na asgar na khafi. At ito na nga yung pagpapakitang tao. Pero nga, ang ulama ay merong babala tungkol dito sa pagiging shirkun asgar ng pagpapakitang tao. Ano yung kanilang babala? Ang kanilang babala na tungkol doon sa pagpapakitang tao na maituturing na shirkun asgar, ito yung riyaun yasir. Riyaun yasir, ibig sabihin, kaunti na pagpapakitang tao. Kaunti lang. Ngayon, pag sobrang dami ng pagpapakitang tao, hindi na yun shirkun asgar. Yun ay shirkun akbar sa anyo ng nifaq. Shirkun akbar sa anyo ng nifaq. So, ang riyaun yasir, kaunting riya, kaunting pagpapakitang tao, ito ang shirkun asgar. Pero ang riya, asin lahat na ng gawin mo may pagpapakitang tao, para purihin ka ng mga tao, sabihin nila banal ka, sabihin nila magaling ka, sabihin nila matalino ka, sabihin nila mas karapat dapat kang mamuno, yun ay nifaq, yun ay shirkun akbar. At kufrul akbar din. Okay? Kufrun akbar. So, ang riya na shirkun asgar, maliit na shirk, yung yasirur riya. Yasirur riya, kaunting riya. Pero matinding riya, pagpapakitang tao, yun ay nifaq. Siyempre kabilang sa shirkun asgar khafi, maliit na shirk na hindi nakikita, at tiyara. Tiyara, ibig sabihin paniniwala sa mga Kamay? Pamahiin. Mga pamahiin at pangitain. Okay? Pamahiin at pangitain. Mga pamahiin na pangkalahatan, kumbaga, khurafat, yun yung mas general na term, yung paniniwala sa mga pampaswerte at paniniwala sa malas at yung mga pangitain nga, kung may malas o swerte, nalaglag yung kutsara, nalaglag ng kung ano-ano, nabasag yung salamin, bawal magwalis sa gabi, bawal kumanta habang nagluluto. Ano ba yung mangyayari pag kumanta daw ng nagluluto? Kalimutan ko yan. Naalala mo yung Michael, pag sabi ng matatanda, ayun, makakapag-asawa daw ng biyudo. Pag yung babae kumakanta raw habang nagluluto, makakapangasawa daw siya ng biyudo. Tapos yung pag magwawalis daw, araw man o gabi, dapat magwawalis ka papasok ng bahay. Kasi pag palabas, lalabas daw yung swerte.
Tapos, siyempre, yung itim na pusa, pag masalubong mo, malas, at iba't iba pang mga katulad nito. Yung tiara, bagaman yung tiara, kumbaga, tumutukoy ito sa pangitain. Tinutukoy na rin ito pangkalahatan yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin. Okay? Paniniwala sa mga swerte o malas. At yun nga, nabanggit na natin dati, na ang pamahiin ay maaring mangyayari hindi lang sa mga simbolismo na ginagamit ng kuffar. Minsan, yung mga simbolismo na ginagamit ng mga Muslim, ginagawa na nilang pampaswerte. Okay? Yung mga dinidikit nila na sticker sa motor, Bismillah, Masya Allah, kung ano-ano, para raw hindi madisgrasya. Ginawa na nilang pampaswerte yung Bismillah, na hindi yun ang layunin ng Bismillah. O nag-display sila ng picture ng Kaaba sa bahay, pampaswerte daw. O sa negosyo, pampaswerte. So yun ay maling layunin. Hindi nga sila naglagay ng pusa na kumakaway, nilagay na lang nila Bismillah. Pareho lang, naniwala sila sa pampaswerte. So yun ay maling aplikasyon ng mga aya ng Quran. Sa merong hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, an Abi Musa radiyallahu anhu, iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yawmin, nagkhutba sa amin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang araw. Sinabi niya, ayyuhan nas, o mga tao, ittaqu hada shirk fa innahu akhfa min dabibin namal. Katakutan ninyo ang shirk na ito, dahil ito ay mas nakatago pa, mas hindi nakikita kaysa sa maliit na langgam. Yung dabib, nakita na kayo nung langgam na, yung talagang pinong-pino siya na maliit, parang mas maliit pa sa butil ng asukal, yun yung dabib. Minsan yun, di ba, itim, minsan puti. Ganun siya kaliit na langgam. Na kung dadaan yun sa balat mo, hindi mo nga mararamdaman na nandun yun paano pa kaya kung nandun lang siya sa sahig, mas hindi mo siya makikita. Faqala lahu, man sya'allahu an yakul, fakayfa nattaqihi wa huwa aqfa min dabibin namal ya Rasulullah. So meron daw nagsabi na sahaba, paano namin ito katatakutan samantalang hindi nga namin ito nakikita na mas mas maliit pa kaysa sa dabib na langgam o sugo ni Allah. So itong tanong na ito, tanong ito ng matalino, kumbaga. Tanong ito ng matalino. Kasi, oo nga naman, paano mo katatakutan yung bagay na hindi mo naman alam na nariyan? Hindi mo alam na nariyan. At syempre, gusto niyang malaman, paano ko malalaman na nariyan nga yung langgam? O nariyan na yung shirk na mas nakatago pa, mas nalilingid kaysa sa langgam na maliit. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ito napakagandang dua, kahit yung kahulugan nito makabisado lang ninyo. Qala, qulu, sabihin ninyo, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika syai'an na'lamu. O Allah, nagpapakop kami sa iyo na kami magtatambal sa iyo sa mga bagay na nalalaman namin. So maaring yung tao nga, nalalaman niya yung shirk na nagagawa pala niya. Pero kung hindi niya nalalaman, katulad ng shirkun khafi, yung pagpapakitang tao, o hindi niya yung nalalaman o hindi niya napapansin, magpapakop siya kay Allah laban dito. Okay? So ibig sabihin hindi natin napapansin. So siguro itatanong ninyo, bakit tutuusin ng tao sa bagay na hindi niya nalalaman? Itong bagay kasi na ito, yung shirkun khafi nga, shirkun asgar khafi, yung pagpapakitang tao. Maaring hindi ito nalalaman ng tao, hindi dahil hindi niya alam. Bagkus ay dahil sa nililin lang niya ang kanyang sarili. Pinaniniwala niya yung kanyang sarili na hindi siya nagpapakitang tao. Pinaniniwala niya yung sarili niya na hindi siya naniniwala sa pamahiin. Meron siya kasing
justification. Okay, sinasabi niya, nagbablog lang naman ako kasi gusto kong matuto yung mga tao. Yun yung justification niya, pero totoo niya, nagpapakitang tao na siya. So hindi niya nalaman kasi hindi niya inaalam. Okay? Kaya may pananagutan pa rin siya. May pananagutan pa rin siya. Hindi ito technically na yung jahal na kapag nagawa mo, hindi mo alam, ay maaring mapaumanhinan ka. Hindi ito yung jahal ng kawalan ng kaalaman. Ito ay jahal na dulot ng hindi pagpansin o hindi pagbibigay ng atensyon. Yung hindi ito pinapansin ng tao. Hingi tayo ng tawad sa shirk na nagawa natin, na nalalaman natin, at nagpapukop tayo kay Allah laban sa shirk na hindi natin nalalaman. So ito yung iba't iba pang uri ng shirk ayon sa kung ito ba ay nakikita o hindi nakikita. Sa susunod, inshallah, daanan pa rin natin itong ibang shirk. Tariku shirk, yung kasaysayan, maikling kasaysayan ng shirk, inshallah. Para mas malinaw ang shirk, inshallah. Tutuloy natin itong yung tungkol sa shirk next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.